Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konting kaalaman lang po mga kapatid. Alam natin sa araw po ng Arafah, malaki ang gantimpala na nagpa-fasting. Kasi pinapatawad ang kasalanan natin sa nakaraang taon na kasalanan at susunod na taon na kasalanan. Kaya naman, ang sunnah po sa mga hindi nag-hajj ay magpa-fasting tayo sa araw na yan. At para naman ito sa mga nag-hajj, alam niyo po ba sa araw ng Arafah, bababa ang Allah sa langit, sa mundo. Sa hadis ni Aisha radhiyallahu anha, marawahu Muslim, bukod sa ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bababa mula sa taas patungo sa langit na nasa mundo, at sa araw din na yan ang may pinakamaraming pinapalaya ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa impyerno. Subhanallah, napaka-special ng araw na to. Kaya nga ang pinakamainam na araw sa buong taon ay ang araw ng araw ng Arafah, at ang pinakamainam na gabi ay ang gabi ng Lailatul Qadr. Ayon sa hadith na naisalaysay ni Aisha radhiyallahu anha sa mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin akthara min an ya'tika Allahu fihi 'abdan minan nari min yawmi Arafah. Walang araw na napakadaming pinapalaya ang Allah sa araw na ito na kanyang alipin mula sa impyerno sa araw ng Arafah. Ibig sabihin, pinakamadalas, pinakamaraming pinapalaya ang Allah sa impyerno ay sa araw ng Arafah. Subhanallah. Pagkatapos nun, na napakaraming araw, ito sa buong mundo pinapalaya ng Allah sa impyerno sa araw ng Arafah. Then after that, wa innahu layadnu. Pagkatapos ang Allah ay bababa sa langit, sa mundo, na naayon sa kanyang pagkapanginoon na walang pagalitulad. Bababa ang Allah, ibig sabihin ang Allah sa taas, bababa siya sa langit na nasa mundo. At yung mga nasa Arafah, yung mga tao na nag-hajj, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, summa yubahi bihimul malaika. Pagkatapos ay pagyayabang ng Allah sa kanyang mga anghel ang mga nag-hajj na yan sa araw ng Arafah. Yan, napaka-special ng mga nakapag-hajj. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma arada haula. Ano ang nais ng mga alipin ko na yan na nasa Arafat, na ipon sila dyan? Alam ng Allah, nagtatanong ang Allah sa kanyang mga alipin, pero alam ng Allah ang sagot. Pagkatapos sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa inni ushhidukum annani kad ghafartu lahum. Subhanallah, pinapasaksihan ko sa inyo na kayong mga anghel na ang mga tao na yan ay pinatawad ko na ang kanilang mga kasalanan. Subhanallah, ang laki ng gantimpala, no? Tayo na nakapag-fasting nakarang taon at susunod taon, at yung mga tao na yan sa Arafah, pinapatawad ng Allah ang kanilang kasalanan. Sa ibang riwaya, yarjuna rahmati walam yaraw adhabi. At nandyan sila sa araw ng Arafah dahil hinihiling nila ang aking habag at awa, na kahit na hindi pa nila nakita ang aking parusa. Pero ganun pa man, pinapatawad na ng Allah ang kasalanan ng mga nasa Arafah dahil yun ay bakas na kanilang paglalakbay, pagod na pagod sila, bilang kapalit, ayun, pinapatawad ang kanilang kasalanan sa araw ng Arafah dahil bababa ang Allah sa langit na nasa mundo, at naayon sa kanyang pagkapanginoon ang kanyang pagbaba na walang pagkalintulad, at ipagyayabang ng Allah sa kanyang mga anghel yung mga taong dumating na yan, at pinapatawad sila sa araw na yan. Pagkatapos, pinakamainam na bibigkasin natin sa araw na yan, pagkalahatan sa nag-hajj at hindi nag-hajj. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah, napakalaking gantimpala nito na pinakamainam na dua, pinakamainam na salita yan, nabibigkasin din natin sa araw ng Arafah. Pantay-pantay tayo dito sa mga nag-hajj at hindi po nag-hajj. So yan, ganyan po ka-special ang araw ng Arafah sa atin na hindi po nakapag-hajj. Patatawarin ng kasalanan, nakaraang taong kasalanan at susunod na taon na kasalanan pag nag-fasting tayo. At sa mga nag-hajj naman, pinapatawad din ng kanilang kasalanan sa araw na yan, at bababang Allah sa kanila sa araw na yan sa
langit sa mundo na naayon sa kanyang pagkapanginoon. Subhanallah. At ipagyayabang sila ng Allah. Ipagyabang ka ng Allah, ipagmamalaki ka ng Allah. Ano pang tanda nun kundi nakuha mo ang habag at awa ng Allah? Ano pang kulang? Di paraiso. At naway tanggapin nawa ng Allah ang ating hajj at ang lahat ng mabubuting gawa natin. Allahumma amin. At sa mga hindi pa nakapag-hajj, pagkaluban nawa tayo ng Allah na makapag-hajj. Allahumma amin. Hanggang dito na lamang, naway napulutan natin ng aral ng natalaki ko ngayon. Allahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.